Yeah, kaya kita sinundan kasi kanina pa kita tinatawag pero hindi mo ako pinapansin. Here is your bag. Nabitawan mo to kanina noong nagkabanggaan tayong dalawa. Nakangiti nitong sagot sa kanya sabay taas ng hawak nitong bag. Bag niya yon at akmang aagawin niya sana ito mula sa kamay nito pero hindi niya mapigilan na mapasandal sa katawan nito na makaramdam siya ng matinding pagkahilo. Miss, are you okay? Hey, hey! Narinig niyang wika ng lalaki. Pero hindi niya na nasagot pa yon nang bigla na lang siyang panawan ng ulirat. Biglang nandilim ang buo niyang paligid habang naririnig niya ang nag-aalalang boses ng lalaki. Sa muling pagmulat ng kanyang mga mata, kulay puting kisame ang kaagad na sumalubong sa kanyang paningin. Nagtataka na akmang babangon sana siya pero naramdaman niya na may biglang humawak sa braso at doon sumalubong sa paningin niya ang seryosong mukha ng isang lalaki. Ito yung lalaki na nakabanggaan niya kahapon at nakausap sa parking area. Ito yung lalaki na huli niyang nakita bago siya nawalan ng malay. Miss Jasmira Argiles, wika nito, hindi niya maiwasan na magtaka. Paano siya nakilala nito? I am Dr. Gerald Reyes. Nakangiting wika nito, hindi siya nakaimik. Nakatitig lang siya sa lalaking nasa harapan niya. Halatang bata pa to, nakangiti ito sa kanya ngayon kaya litaw ang mapuputi nitong ngipin. Maamong mga mata nito, matangos ang ilong at mukhang mabait. Nawalan ka ng malay kahapon at wala akong choice kundi ang ibalik ka dito sa loob ng hospital para bigyan ng paunang lunas. Ano nangyari? Nagawa mong magpaulan kahapon sa kabila ng mataas na lagnat na meron ka? And alam mo bang masyado kang anemic at na-detect na may infection ka sa dugo mo? Seryosong tanong nito sa kanya. Hindi naman siya nakaimik, hindi siya aware sa problemang medical niya dahil pagkatapos ng kidney donation na ginawa niya, hindi na ulit siya nakabalik ng doktor dahil nasakop ng ibang bagay ang isipan niya. Nakaligtaan niyang schedule niya at hanggang ngayon hindi pa rin magaling ang sugat niya. Minsan nakakaramdam pa rin siya ng kirot. And galing ka pa pala sa operasyon, Miss Argiles. You know what? Kung hindi mo alagaan ang kalusugan mo, baka anong mangyayari sa'yo? Seryosong muli nitong sambit. Salamat, Doc. Marami kasing umuuko pa sa isipan ko nitong mga nakaraang araw kaya ganon. Salamat sa tulong mo. Mahina niyang sagot dito at akmang babangon sana siya pero muli din siyang napahiga kaagad. Kakaiba kasi ang nararamdaman niyang panghihina sa buo niyang katawan. Kailangan mo magstay ng hospital kahit na ilang araw lang para ma-monitor ang kalagayan mo, miss. Seryoso nitong wika na labis niya ikinagulat. Ang alam niya, hindi naman siguro siya ganong kalala para i-monitor ng isang doktor ang sitwasyong medikal niya, hindi ba? Saka wala siyang balak na magtagal dito sa ospital, lalo na't maraming mga bagay pa siyang dapat gawin. Maraming salamat po sa pag-aalala mo, Doc Gerald, pero wala po akong balak na magstay na matagal dito sa ospital. Nasa maayos na pong kalagayan ng kalusugan ko at Miss, ako ang attending doctor mo at pasyente kita at hindi kita pinapayagang lumabas ng ospital hanggat walang approval sa akin at ikinalulungkot ko na hindi ka pa pwedeng umalis. Hindi mo ba nararamdaman ang pagdurusa ng katawan mo, miss? Hindi ka dapat sumailalim ng donation ng kidney dahil wala pang isang buwan nung sumiilalim ka sa isa pang operasyon. Seryosong wika nito, natameme naman siya. Aware siya sa ganong bagay at bago siya pumirma ng waiver ng donation ng kidney pinaliwanag na sa kanya ang lahat-lahat pero matigas ang ulo niya. Gusto niyang isalba sa kapahamakan si Jonas kaya nagawa niya yon. I am sorry, muli nitong bigkas. Pagkatapos sabihin ng katagang yon, mabilis na ito naglakad patungo sa pintuan ng silid. Naiwan naman siyang hindi niya mapigilan na mapapikit ang kanyang mga mata. Mabuti pa si Doc, concerned sa kanya. Si Jonas, alam kaya nitong kalagayang medical niya? Malamang hindi dahil busy na to ngayon kay Leticia. Siya naisip niyang yun, muli siyang naluha. Sa totoo lang nakakapagod na rin palang umiyak, parang gusto ng sumukong katawan niya. Sa totoo lang hindi niya na alam ang gagawin niya. Hinding-hindi na. Tahimik siyang lumuluha nang biglang bumukas ang pintuan ng silid kung saan siya naruroon. Nagulat na lang siya nang bigla na lang iniluwa ang kaibigan niya si Yvonne. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito na nagmamadaling naglakad palapit sa kanya. Jasmira! Tawag nito sa kanya, lalo naman siyang napahagulhon ng iyak. Pagkalapit ng kaibigan sa kanyang mahigpit siya nitong niyakap. Jasmira, anong ginagawa mo sa sarili mo, ha? Ano ka ba? Hindi ka naman ganyan ah. Bakit mo ba ito ginagawa? Umiiyak na nitong sambit.
Lalo naman siyang napahagulhol ng iyak. Sa kauna-unahang pagkakataon, after 3 years na nakisama siya kay Jonas at iniwasan niyang mga kaibigan niya, lalo na itong si Devon. Feeling niya bigla siyang nagkaroon ng kakampi sa buhay. Wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak nang umiyak habang mahigpitong nakayakap sa kanya. Magkaibigan tayo. Hindi mo dapat ilihim sa amin ang kung ano man ang nangyayari sa buhay mo, Jasmira. Nandito kami ni Mireya. Alam mo naman yan, hindi ba? Palagi ka naming inaalala at palagi ka naming kinakamusta. Pero bakit? Bakit kailangan mong lumayo sa amin? Ha, Jasmira? Muli nitong bigkas. Hindi naman siya nakaimik. Hindi niya alam ang sasabihin niya. Lalo na't ang alam niyang kasalanan niyang lahat. Ang lakas ng loob niyang lumayo sa mga kaibigan niya. Tapos hindi niya naman pala kayang sarili niya. Hindi magandang kondisyon ng kalusugan niya ngayon. Ramdam niya yon at sa totoo lang hindi niya alam kung paano mag-umpisa sa buhay sa isiping ayaw na sa kanya ni Jonas. Magpagaling ka ha, Jasmira. Please, magkaibigan tayo. Sabay tayong lumaki at sabay tayong nangarap kaya sana sabay din tayong tumanda. Mahal kita, best friend. Mahal na mahal kita na parang tunay kong kadugo kaya sana. Sana lumaban ka ha. Kung ano man ang nararanasan mo ngayon, bahagi lang ng buhay natin yan. Hindi natin maiwasan ang mga pagsubok pero hindi tayo dapat sumuko. Kailangan mong bumangon, best friend. Hindi pa katapusan ng mundo, kaya kailangan mong lumaban sa buhay. Muli nitong bigkas, kaya parang batang malakas na siyang napaiyak. Gusto niyang ilabas lahat ng sakit ng kalooban niya habang nandito pang kaibigan niya. Pagkatapos na matinding iyakan sa pagitan nilang magkakaibigan, pareho din silang nahimasmasan kung ano-anong mga pangaral ang naririnig niya sa kaibigan niyang si Devon. Puro ngiti na lang naging tugon niya dito lalo na't aminado siya sa kanyang sarili na sobrang nagkamali talaga siya. Mahigit 1 linggo din siyang nagstay sa hospital. Tanging si Devon ang palagi niyang kasama, lalo na't nakiusap siya dito na huwag ipagsabi kahit na kaninong kalagayan niya. Kahit na kay Mireya, ayaw niya kasing pati si Mireya ay mag-alala sa kanya, lalo na't nagdadalang tao to. Ang pag-aalaga ni Devon ay enough na para maging matapang siya upang harapin ang panibagong pagsubok sa kanyang buhay. Hey, kamusta ang pasyente ko? Abat ayos ka na ngayon ha? Congratulations, Miss Argiles. Ituloy-tuloy mo lang ang pag-inom mo ng mga medications mo at babalik din sa dati ang lahat-lahat. Nakangiting wika sa kanya ni Doc Gerald Reyes. Sa loob ng 1 linggo niyang pagkakakonfine, dito sa hospital ay marami siyang naging doktor. Marami din kasing problema ang katawan niya pero itong si Doc Gerald ang pinaka tumatak sa isipan niya. Paano ba naman kasi pati sa pagkain niya itong nag-aasikaso? Feeling niya nga friend na sila eh. Salamat Doc, kung hindi dahil sa'yo baka patay na ako. Nakangiti niyang sagot dito. Hey, anong patay? Grabe ka naman. Napaka-advance mo namang mag-isip. Nakangiti nitong sagot. I'm not kidding, Doc. Mabuti ka pa nga. Concern sa akin eh. Pero ang nobyo ko, parang hindi naman ako hinahanap. Mahinang sambit niya. Napansin niya naman kaagad na napalis ang ngiti sa labi nito. Titig na titig ito sa kanya na para bang may gustong sabihin pero sa huli, nanahimik na lang din. Samantalang matinding lungkot ang kaagad na lumukob sa buo niyang pagkatao. Napasulyap siya sa kanyang cellphone at sa halos mahigit 1 linggo niyang pananatili dito sa ospital, wala man lang siyang natanggap na tawag mula kay Jonas. Na para bang tuluyan na siyang nakalimutan nito at hindi na siya nag-e-exist pa sa buhay nito. Ang unfair talaga ng taong yun. Hindi niya alam kung paano niya minahal ang kagaya ni Jonas. Wala itong pakialam sa kanya habang nandito siya sa loob ng kwarto ng ospital na to. Napag-isip-isip niya na mahirap talagang ipaglaban ang lalaking hindi ka mahal. Kahit siguro buhay niya pang ibigay niya kay Jonas, hindi talaga siguro nito ma-appreciate. Sa naisip niyang yon, hindi niya mapigilan ang muling maluha. Napatingin siya kay Doc Gerald nang muli itong lumapit sa kanya sa bilapag na ilang papeles sa harap niya. Pwede ka nang lumabas dito sa ospital. Don't worry, settled na ang bills mo at wala ka na rin ibang gagawin kundi ang ngumiti at maglakad patungo sa pintuan na yan. Nakangiti nitong wika. Wala sa sarili na pahawak siya sa mga papel na sa harapan niya at ganun na lang ang gulat niya nang makita niya na wala siyang babayaran. Doc, anong ibig sabihin nito? 1 linggo ako nagstay dito sa hospital tapos wala akong babayaran? Saka hindi mo ba napansin nandito ako sa high-end na kwarto at alam kong malaki ang babayaran ko dito araw-araw? Nagtataka niyang sagot.
Totoo naman kasi, kwarto niya palang alam niyang mamahalin na. Parang nga siyang nasa isang hotel eh. May sarili siyang ref, malaking banyo, may television at higit sa lahat may mga nurses na palagi nakamonitor sa kanya. Broken-hearted siya pero hindi siya tanga, no? Saka ilang araw na din kaya niyang iniisip kung magkano magiging bills niya. Wala namang problema pagdating sa bills dahil may pera naman siyang ipon pero kahit na, ang sabihin nitong si Doc Gerald na wala siyang babayaran, nakakagulat yon. Well, anong nakakagulat? Pag-aari ng lolo ko ang hospital na ito at nai-waive ng dapat mong bayaran. Aba, aabot din yun ng 100,000 kaya dapat lang na mag-thank you ka sa akin, Jasmira. Nakangiti nitong sagot na labis niyang ikinagulat. Sa ilang araw na inalagaan siya nitong si Doc Gerald. Ngayon niya lang din kasi nalaman na apo pala ito ng may-ari ng hospital kung saan siya naroroon. Gosh, hindi niya man lang napapansin. Kaya pala napapansin niya minsan na halos ayaw na siya nitong iwan dito sa silid. Nagigising na lang siya minsan na nasa sofa ito at parenteng nakaupo na para bang binabantayan siya. Kung ganun, ano pa nga bang masasabi ko kung hindi thank you? Teka lang pala, Dok, ano nga pala pwede kong i-offer sa'yo para makabawi naman ako sa kabaitan mo ito sa akin? Nahihiya niyang tanong dito. Well, ano nga ba? I think simpleng palilibre ng dinner ay ayos na sa akin. Sagot nito. Sure, but maybe next week na lang. Marami kasi akong gagawin this week eh. Kailangan ko na rin palang mag-report sa work ko. At baka masisanti na ako ng boss ko. Nakangiti niyang sagot. Oo, totoo yan. Kahit hindi na okay ang relasyon nilang dalawa ni Jonas, kailangan niya pa rin magpakita sa opisina. Ayaw niyang magmukhang unprofessional sa mga kasamahan niya. Isa siyang magaling na empleyado at ayaw niyang sayangin yon. Dumating din naman si Devon bago niya nilisan ng hospital, kaya naman sobrang tuwa niya. Kahit papaano, ramdam niya na may dalawang taong nagpapahalaga sa kanya. Si Devon at Doc Gerald. Silang nasa tabi niya palagi para alagaan siya at siguraduhing maayos sa magiging kalagayan niya. Nagpresenta na si Doc Gerald ni ihatid siya kaya naman dito na nag-drive ngayon sa kotse niya. Ayaw niya sanang pumayag dahil masyado nang nakakahiya kaya lang masyadong mapilit si Doc Gerald. Ayos lang daw. Gusto daw nito masigurado na maayos siyang makakauwi ng bahay kaya ang ending. Nagmukha tuloy itong driver nila ni Devon. Nakaupo ito sa harap ng driver's seat at silang dalawa naman ni Devon ay nandito sa likurang bahagi ng sasakyan. Pwede ka namang sa kondo ko, Jasmira eh. Saka bakit kailangan mo pang umuwi sa bahay niyong dalawa ni Jonas? Seryosong tanong ni Devon sa kanya. Nandito na sila sa kotse at kasalukuyang tinatahak ang way pa uwi ng bahay kung saan siya nakatira kasama si Jonas. Tahimik lang si Doc Gerald at parang walang pakialam sa pinag-uusapan ng dalawa. Devon, ano ka ba? Wala namang formal na breakup sa pagitan naming dalawa ni Jonas kaya walang dahilan para hindi ako umuwi sa bahay na yon. Nakangiting sagot niya dito kahit na alam mong ikakasal na siya kay Leticia. Seryosong tanong nito na labis na ikinagulat. Tulala siyang napatitig dito kay Devon. Hindi niya kasi alam yun eh. Wala siyang balita. Ha? Anong? Come on, look at this. Ikakasal na sila next month, Jasmira. Kaya tama na, huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa lalaking ayaw sa'yo. Seryoso nitong wika sabay abot sa kanya ng isang pulang envelope. Gusto ko sanang makausap ni Maria regarding this. Pero sabi ko na lang na hindi ka makontak. Seryosong wika nito. Alam na din ni Maria tungkol sa pagbabalik ni Leticia. Mahinang tanong niya. Pigil niyang sariling maiyak. Yes, alam niya. Alam niya lalo na at si Leticia Trofan ay magpinsang buo. Seryosong sagot niya. Wala sa sarili na pasalikop siya ng nanginginig niyang pahalat. Hindi pa rin siya makapaniwala sa narinig. Dahan-dahan naman binuksan ni Devon ang red envelope at doon nga bumungad sa paningin niya ang isang card kung saan nakasulat ang mga pangalan nila Leticia at Jonas. Hindi mo naman kailangang pigilan ang sarili mo eh. Pwede kang umiyak kung gusto mo. Muli nitong wika. Kagad naman siyang umiling, naninikip ang kanyang dibdib pero ayaw niyang umiyak sa harapan ni Devon. Masyado na nakakahiya. Masyado na siyang nakakaistorbo sa kaibigan niya. I think, tama ka. Wala nang dahilan para umuwi ako sa bahay naming dalawa ni Jonas. Basag ang boses na wika niya at kusa na ring tumulong luha sa kanyang mga mata. Heist, salamat naman kung ganun. So, kondo mo ko ikaw dediretso? Seryosong tanong nito sa kanya, kaagad naman siyang umiling. No, Devon, nakalimutan mo na ba? May sarili din akong kondo, magkatabi ang kondo nating dalawa kaya doon ako uuwi. Nakangiting sagot nito pero ang luha niya patuloy pa rin sa pagtulo.
Kinabig naman siya ni Devon payakap dito kaya naman napahagulol na siya ng iyak. Okay lang yan. Okay lang yan, Jasmira. Umiyak ka hanggat gusto mo. Iyak mo lang ang sakit ng kaloob ang nararamdaman mo ngayon. Seryoso nitong wika. Devon, ano bang mali? Bakit hindi niya ako kayang mahalin? Umiyak niya tanong dito. Walang mali sa'yo, Jasmira. May mga tao lang talaga na hindi kayang maka-appreciate lahat ng effort na ibinibigay mo. Hayaan mo na, makakalimutan mo rin siya. Seryoso nitong wika sa kanya. Hindi na siya nakaimik, masyado nang masikip sa dibdib kung magsasalita pa siya eh. Maayos silang nakarating ng kondo. Kahit na anong pilit ni Devon na sa kondo siya tutuloy, hindi talaga siya pumayag. Mas gusto niyang mapag-isa. Gusto niyang makapag-isip-isip. Doc Gerald, pagod ako. Siguro next time na lang kitang imbitahin na magkape. Nakangiting wika niya kay Doc pagkababa niya ng kotse. No worries, magpahinga ka. Inumin mo sa tamang oras sa mga gamot mo. Nakangiting sagot nito sa kanya. Tumango naman siya, kaya naman mabilis na ding nagpaalam si Doc. Inabot nito sa kanyang susi ng kotse pagkatapos naglakad to sa isa pang sasakyan na malapit lang sa kanila at sumakay sa loob. Heist, ang bait talaga ni Doc, narinig niya pang wika ni Devon. Pero hindi niya na pinansin yun. Kusa niya na ring inihakbang ang mga paa niya papasok sa loob ng building kung saan nasa 4th floor ang kanyang condo unit. Sure ka ba talaga na kaya mong mag-isa sa loob ng unit mo? Tanong nito mula sa kanya. Huminto siya sa paghakbang at muli itong hinarap. Nakailang tanong ka na ba tungkol sa bagay na yan, Devon? Nakangiting tanong niya dito. Natawa naman ito't sabay na silang naglakad papasok. Pagdating niya sa kanyang unit, kaagad na rin siyang pumasok sa loob ng silid. Mabuti na lang talaga. At kahit na nagsasama-sama silang dalawa ni Jonas sa isang bubong, regular pa rin ang ginagawa niyang pagbisita sa unit na to. Kaya naman hindi ganong karumi ang buong paligid. Well, balak niya sana mag-general cleaning pero nagpasya siyang magpahinga na muna. Kailangan niya ng maraming lakas dahil balak niyang pumasok ng opisina bukas ng umaga. Jonas! Malakas na ungol ni Leticia. Umagang-umagat nandito silang dalawa ni Jonas sa loob ng opisina. Dating gawi. Parang silang bumalik 9 years ago nung mga panahong girlfriend pa ni Jonas si Mireya at siya naman ang other woman nito. Pero iba na ngayon na naging kapalaran niya. Siya ng babae nakatakdang maging asawa ni Jonas kaya naman hindi niya mapigilan na makaramdam ng excitement. Actually, nagsasama na silang dalawa ni Jonas sa isang bubong simula nung lumabas ito ng ospital. Pero mas masarap pa rin pala ang magkantutan sa loob ng opisina. Kakaibang excitement ang nararamdaman niya. Leticia, oh come on, magaling ka pa rin. Walang pinagbago. Anas naman ni Jonas sa dalaga. Itong gusto niya kay Leticia, mas lalo din siyang ginaganahan sa tuwing nakikita niya nag-e-enjoy to. I love you, Leticia. Excited ka na ba sa kasal nating dalawa? Nakangiting tanong niya dito. Kaagad naman niyang napansin ang kislap sa mga mata sa tuwa ni Leticia. Yes, Jonas. Super excited na ako at hindi na tuloy na sabihin ni Leticia na sabay nilang narinig ang kalabog ng pintuan ng opisina. Sabay pa silang napalingon doon at ganoon na lang pagkagulat ni Jonas na mula sa pintuan ng opisina ay may isang babaeng nakatayo doon na kilalang kilala niya. Hilam ng luhang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Jasmira, what are you doing here? Seryosong tanong niya dito. Hindi sumagot si Jasmira bago sinara nitong pintuan ng silid pagkatapos itong lumabas. Naiwan naman silang dalawa ni Leticia hindi magkanda ugaga sa paghahanap sa mga damit na nahubad nilang dalawa. Wala na siyang babalikan. Wala na. Yun ang napatunayan ni Jasmira pagkarating pa lang niya ng opisina. Dumiretso siya ng table niya kung saan may iba pang pangalan na nakalagay. Wala na doon ang pangalan at ang mga gamit niya. May iba nang nagmamay-ari nun at walang iba kung hindi si Leticia. Nagpasya siyang puntahan sa opisina niya si Jonas para sana kumprontahin ito pero iba naman ang kanyang naabutan. Si Jonas at Leticia abala sa makamundong ginagawa. Pakiramdam niya biglang gumuho ang kanyang mundo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan para siyang ipinako sa kanyang kinatatayuan. Ni ang pagkilos hindi niya nagawa hanggang sa pareho siyang nakita ng dalawa na nakatayo sa pintuan ng opisina. Hilamang luha sa mga mata na mabilis siyang napatras. Jasmira, narinig niya pang pagtawag sa kanya ni Jonas. Pero hindi niya na pinansin yun. Tuloy-tuloy siyang naglakad paalis kung saan nakasalubong niya naman ang kanyang mga katrabaho. Jasmira, tawag nito sa kanya. Pasimple niyang pinunasan ng luha sa kanyang mga mata at hinarap ang dalawang taong naging kaibigan niya.
na din dito sa loob ng opisina sa 3 taon niyang pagtatrabaho dito. Maris, Sarah, sabit niya. Kitang-kita niya sa mga matang hindi maisatinig na pakikisimpatya sa kalagayan niya ngayon. Alam na ng dalawa ang mga nangyayari sa paligid. Kumusta ka? Bakit ngayon ka lang nagpakita dito sa opisina? Seryosong tanong ni Sarah sa kanya. Isang pilit na ngiti ang pinakawalan niya bago siya nagsalita. Mahabang istorya, but I think hindi na ako kailangan ng boss natin. May bago na siyang secretary. Pilit ang ngiting wika niya. Yes, and her name is Leticia. I know her. Siya ang ex ni Sir Jonas na bigla na lang naglaho. And now, siya ng new secretary ni Mr. Alarcon, Jasmira. Ano nangyari? Ano nangyari sa relasyon yung dalawa? Bakit ang bilis kanyang palitan? Seryosong tanong naman ni Maris sa kanya. Muli na naman siyang naluha at kaagad din yung pinunasan. Ganun talaga sigurong buhay, hindi lahat ng gusto natin ang nasusunod. Malungkot niyang sagot. Jasmira, magpakatatag ka ha? Galing ako sa ganyang bagay. Naranasan ko na din kung paano lokohin ng isang lalaki. Oo, masakit, pero kailangan mo magpakatatag. Nakangiting sagot sa kanya ni Maris. Tango lang ang naging sagot niya bilang pagsang-ayon. Oo, masakit ang mabigo pero kagaya ng sinabi nila Devon at Doc Gerald, hindi pa katapusan ng mundo. Nasa akin palang mga gamit mo. Alam mo bang muntik nang ipatapon ni Leticia ang mga yon? Mabuti na lang talaga't napulot ko. Ay, stang kapal na mukha ng babaeng yan. Ma-approve lang talaga ang US visa namin ni Maris. Aalis na din talaga kami sa kumpanyang ito. Ani naman ni Sarah. Salamat sa inyong dalawa ha. Sana kahit wala na tayo sa kumpanyang ito, magkikita pa rin tayo, sagot niya. Of course, pwede naman eh. Usong social media account ngayon, Jasmira. Nakangiting sagot ni Maris. Pinilit niyang sarili niyang umiti hanggang sa bumukas ang pintuan ng opisina ni Jonas kung saan iniluwa ito. Tumitig ito sa kanya bago naglakad palapit. Jasmira, let's talk. Regarding your new post. Seryoso nitong wika sa kanya, napatitig siya kay Leticia na noon ay may malapad na ngiti sa labi. Okay po, sir. Mahina niyang sambit, napansin niyang saglit na natigilan si Jonas. Kumurap-kurap na makailang ulit at nagpatiuna na ito na naglakad papasok ng opisina. Hi, Jasmira. Ang tagal mong nawala ah. Huwag kang magalit sa akin kung nakuha kong position mo ah. Well, panandalian lang naman to eh. Iiwan ko din ang position kong ito. Once na mabuntis ako sa panganay namin dalawa ni Jonas. But dahil may nakaraan kayong dalawa, kinalulungkot ko din sabihin sa'yo na hindi na mapupunta sa iyong position na to kahit na anong mangyari. Nakangisi nitong wika. Don't worry, Miss Leticia. Wala na rin akong balak na bumalik sa dati kong posisyon. Salamat na lang po sa inyong mga sinabi. Sagot niya dito at mabilis na siyang naglakad papasok ng opisina ni Jonas. Naabutan niya si Jonas na pranting nakaupo sa kanyang swaddle chair. Seryosong mukha na nakatitig sa kanya. Bakit ngayon ka lang pumasok ng trabaho? Anong akala mo sa kumpanyang ito? Playground mo na kung saan kailan at naisipan mong pumasok saka ka magpapakita? Seryosong tanong ito sa kanya. I am sorry sir. Sa naalala ko may 1 buwan akong bakasyon at kakatapos lang ng bakasyon na yun kahapon. So supposed to be ngayong araw talagang unang report ko. Pagkatapos ng 1 month vacation ko, malinaw niyang saad. Napansin niya kaagad itong nag-iwas ng tingin. Tumangutango bago muling nagsalita. Si Leticia na ang bago kong secretary. I understand. Hindi ako makikipag-argue sa'yo tungkol sa bagay na yan. Sagot niya din naman na kaagad pero sa totoo lang, durug na durug ng puso niya. But I need you in this company. Of course, alam ko masyado kitang nasaktan at ayaw ko namang nakikita mo kami palagi ni Leticia na magkasama kaya napagpasyahan ko na ite-transfer kita sa Cebu. Seryoso nitong wika. Pagak naman siyang tumawa sa narinig.